Ayan, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, magandang hapon, magandang gabi, at magandang umaga sa may mga umaga. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa Team Kalingap at shoutout po sa aming Team Strikers. Ayan. So, ayan, magbigay lang tayo ng kaunting reaction dito sa ating napanood. Kung saan dito kay Kuya July nanood po tayo ngayon lang dahil nga tayo ay galing sa work, hindi tayo nakatutok sa social media, kaya yung short video lang nila ang ating mapanood kasi pag live, ang haba-haba po ng mga live, kaya hindi po natin masundan, ano? Pero lang pag tayo ay may time, tayo ay makasunod sa kanilang oras, no? So, ayan, pakinggan natin itong ano ni Kuya July, reaction dito patungkol kay Dr. Love. Ang gulo nila, no? Anong kaguluhan ito? No, hindi ako nakapalo dito sa gulong ito, no? So, pakinggan natin itong sinasabi dito ni Dr. Love. Ayan, Dr. Love, shoutout sa iyo. Ayan, pakinggan natin. Nakakalungkot ang araw na ito. Hmm? Nag-usap po ako, kami ni Pade at si Made. Hmm. Ah, yan. You're welcome to repeat it. Please, friend will cry because dog is so sad. Yan nga po. Hmm. Nakakalungkot. Pero kailangan natin tanggapin ang katotohanan. Hindi po. Darating si Beyonce. Ayan po, sorry. Hindi po pinayagan na Pade na pupunta si Beyonce sa birthday ni Papa Ido. So, nakakalungkot. Kailangan kong respeto yung kanilang desisyon. Dahil, So yun, putulin muna natin. Dito, malamang hindi naman to drama ni Dr. Love kasi talagang feeling ko naiyak talaga siya dito kasi nga medyo garalgal din yung kanyang boses, ano. At malungkot siya na hindi makakapunta, no? Na hindi raw di umano pinayagan ng mga magulang itong si Beyonce. Ano bang dahilan? Magtatanong lang ako ha, sila pa ba ni Edo o hindi na? No? Kasi sa ating mga narinig na ito si Papa Eds ay meron ng iba. So kaya naman siguro si Beyonce ay ayaw nang pumunta sa birthday. Or dito nga sa sinabi ni Dr. Love na hindi pinayagan ng magulang, ano? Hindi pinayagan ni nanay, ni tatay. Tuloy nga natin to. desisyon po nila yun. Mm. So, sorry ha. Mag-hit na ako. Sumasakit ang dibdib ko. Sorry sa lahat. Na nabigo ko kayo. Ginawa ko naman ang lahat eh. Ginawa ko po ang lahat. Pero talagang siguro may problema, malaking problema. Hindi ko rin alam. So, nag-usap kami ni Pade. Sabi nila, hindi na po atin si Beyonce. Sa birthday ni Papa Ed. So, patawad po. Yun. Sa akin dito, bakit kailangan nating iyakan to, ha, Dr. Love? Dahil ba sa maraming nag-request sa'yo na papuntahin itong si Beyonce sa birthday ni Papa Edo. Pero kung totoong wala na sila at hindi na ano yung kanilang love team, at sila ay may kanya-kanya namang buhay, ay ating silang, kumbaga, ibigyan ng privacy para sa akin, ano. At, yun nga, at ang sabi dito ni Dr. Love, ay kinausap daw naman niya itong magulang, no, na para pumunta. At sa totoo lang, kung walang, kumbaga, kung walang problema, ha, kahit di nakausapin syempre birthday yun di ba? Kung sila pa rin, present naman yon siguro naman, ano. Pero lang, kung mayroong ibang lakad, itong si Beyonce na importante at napasabay doon sa birthday ni Papa Eds, maaaring hindi rin nga makapunta, no? Pero kung iba naman yung rason, at parang may malaking problema sa pagitan nilang dalawa, ay bigyan natin sila ng privacy. Kumbaga, wag na nating ipilit, no, sa mga viewers dyan. Sabi ko nga sa inyo, walang forever, ha? Kasi sabi ko nga sa inyo, ito ay love team lamang. Ngayon, alam ko naman na may mga EDSI dyan at lagi niyong sinasabi na EDSI hanggang dulo. Sorry natatawa ako. Wala palang dulo. No, hindi tayo mabot sa dulo. So, yun na. No? At parang ramdam natin na nagkakalabuan at marami tayong naririnig na yun nga, na ito kesyo si Papa. Sa mga comment section
ito raw si Papa Eds ay meron ng iba at gusto ng mag-asawa. Sabi ng mga marites dyan na nagsisend sa atin ng mga nababasa natin sa mga comment section. Ito na may base lamang sa ating mga nababasa, no? Na ito raw si Papa Eds ay meron ng iba nga na napupusuan. Wala tayong magagawa kung hindi sila ang magkapalad ni bibibiyansin natin. Pero wag natin silang ibas parehas ha, kasi alam niyo mga guys, kung sila talaga, di sila. Pero kung hindi sila, wala tayong magagawa kahit anong pilit natin, no? So sana maging masaya tayo kung ano yung kalalabasan ng kanilang love team. Kung sila ba ituloy o sila ay dyan na magtatapos. Pero kung talagang wala na silang ano sa isa't isa, parang maganda nga isiguro hanggang dyan na lamang. Para sa akin, para wala nang masaktan bawat isa sa kanila. At least makamove on kaagad ang ating baby Beyonce at makagawa naman ng ibang bagay. Ito si Papa Edo na hindi naman sila magka-war, no? Yung magkaibigan pa rin sila, no? Para sa akin lang yun, no? Kasi sabi ko nga, si Beyonce nag-aaral naman, alangan namang sirain niya yung kanyang pag-aaral para lamang tutukan yung kanyang relasyon dito kay Edo, no? Siguro hindi ni Beyonce maibigay ng full-time kay Edo, kaya kailangan ni Edo maghanap ng kanyang mapupusuan. At ito naman si Edo ay medyo nasa tamang edad na. Kaya, ayun. Kaya doon sa mga ka-EDS dyan, sorry sa inyo, no? Tawag na nating ipilit, no? O, mga tayo, kayo ay kinilig, kayo ay naaliw. Ay, pati rin naman ako, naaliw din naman ako. Pero, huwag tayo magpakasad kung hindi na natin sila makitang love team sila. Hayaan natin sila na magkaroon sila ng privacy. At si Beyonce ay makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Total naman, hindi naman lugi si Papa Eds. Kumita rin si Papa Eds, hindi rin naman lugi si Beyonce. At pare-pareha sila, natulungan nila ang mga isa't isa, di ba? So, yan, para lang sa akin, no? At saka, dito kasi maraming salasalabat na kasi yung issue dito Pakinggan natin muli. Yun na may opinion ko lamang, ha? Wala tayong kakampihan dito. Hindi tayo kakampi kay Beyonce at hindi tayo kakampi kay Papa Eds. Dito lang tayo sa gitna, ha? Kasi sila ay mga beneficiary ng Kalingap. Hindi tayo magbayas dito. Patawad po sa ito. Hindi ko na po. Hindi po kita, siguro naapektuhan sila doon sa vlog ni Pirador. Birador na naman. Ano, sabit na naman ang pangalan mo dito, Birador. Ano na naman ginawa mo? Toy, pastilan mo. Ano, ikay sikat yata ngayong buwan ng February, ha? Birador, pambihira ka. Natatawa na lang ako dito sa Birador na to. Ikaw na naman ang salarin dito, ha? At naapektuhan daw ang mama at papa ni Beyonce nang dahil sa iyong vlog. Teka nga, tuloy nga natin to. Walang yung Birador to talaga. Baka napiktuhan sila si Bade doon sa vlog ni Mirador. Siyempre, nasaktan siguro sila. Today we're talking about getting your money back. Okay. Ano nga ba yung vlog ni Birador? Teka lang, ha? Hindi kasi ako nakapanood ng vlog ni Birador. Ano ba yun? Nasaktan siguro sila. So, Anong masakit doon? Ano ba yung vlog ni Birador? Utep, ginawa ko na po ang lahat. puro singhot man to si Dr. Lab. Iusap ako, pero sino pa naman ako? Scouted lang ako. Hindi naman ako ang magulang. Sa bagay. Sa magulang po ang masusunod. Sorry talaga. So ay mga kabayan po natin, maliwanag. Ang nakausap po ni Dr. Love ay yung magulang ni Beyonce. Ayun. Kaya, bakit magalit kayo kay Dr. Lab? Ginawa naman daw niyan lahat. Kinausap yung magulang. Pero, siguro nga, mayroong problema, kaya hindi pinayagan si Beyonce, no? Ang tanong, gusto ba ni Beyonce pumunta? O baka naman ayaw din ni Beyonce? Kasi, syempre, alam na natin na mayroon ng mga naririnig-rinig patungkol kay Papa Eds. Baka ayaw na rin talaga, ayaw rin ni Beyonce masaktan pa o lumala ang sistema, di ba ga? Kasi may balita ako na parang, wag ko na lang sabihin yung narinig ko, baka hindi totoo yun eh. Ha? Oo, hindi ko na lang sabihin yung aking nabalita. Pakinggan ko na lang to si Kuya July. Kuya July, shoutout sa'yo. Na kung saan, ang sabi ho, hindi raw ho atin si Beyonce sa birthday nga po ni Kalingap Edo. So medyo ho, medyo surprise siya sa marami kung sakasakali po mga kabayan po natin. At ang mabigat po dito, may binanggit si Dr. Love. Ano naman kaya ang dahilan? Bakit hindi pupunta si Beyonce sa kanyang birthday? Ito tuloy po natin. Siguro dahil yan doon sa vlog siguro ni Mirador. Baka nasaktan sila ng gusto. Sabit ka na naman dito, Birador. Ano ba itong nasaktan ng husto itong kanya ano na to? Teka lang, tuloy nga natin. At siguro yung simpatya nila. Nakuha. So hindi po nakakatulong yung vlog ni Mirador siguro. Kasi doon lang namin. So yan po mga kababayan po natin. Ayun, hindi- po si Mirador. As
sinasabi po dito, dahil daw sa vlog ni Birador, kaya nagdesisyon yung pamilya ni na Biancy na wag na lang papuntahin si Biancy doon sa birthday ni Kalingap Edo. Ayun. Ano ba kasing vlog mo, Berador? Teka lang, i-forward ko nga. Ito. Uy, bakit may dambuhala dito? Ano to? Teka lang. May dambuhala. May dambuhala dito. Ikaw talaga, Berador. Ikaw ano nito? Teka lang, pakinggan natin. Kung saan yung mahal niya, doon di kami. Yun ang gusto ko. Ah, Kung mahal ni Papa Eds si ano. Pero bakit nasabihan na one-sided kayo? Yun nga namin ang pagyayon ko dahil dun sa Tagaytay. Hindi ba namin sinabi si kung ayaw mo, kung may dahil naman na hindi makasama, namin ano yun. Di ba naman problema yun? Kasi nakasama namin. so ito, gets ko na. So may problema talaga dito sa mga sponsor, no? At lalo nga ito, ito pala, mamaya akin re-reviewin, ano, yung vlog ni Berador para maano natin kung ano ba talaga. So may part 2 tayo dito, no? At susundan natin ito hanggang bukas. Oo, susundan natin ito hanggang bukas. Wala naman tayong trabaho bukas. Hanggang sa linggo. So yan lang, mga babayan at mga kamarites. Dahil nga hindi natin natututukan itong mga kwentong ng mga love team na ito dahil tayo ay nakikipagbuno sa ating mga kalaban, ay iwan muna natin yung ating mga kalaban at tutukan muna natin itong mga kwento nito dahil lagi tayong late sa mga ganitong usapin, ano. So, ayun, at hindi natin alam kung ano ba talaga yung dahilan ni Bibi Beyonce, kung doon sa mga issue na naririnig patungkol kay Papa Eds o doon sa mga issue patungkol sa mga sponsor at mga scouter nito gaya ni naririnig ko na nagkakairingan itong si JP Alipio at itong si Dr. Lab. Hindi ko pa rin yan napapanood, ano. So susubaybayan natin yan at ating aalamin ano ba yung kanilang pinagsimulan dahil out of knowledge tayo dito sa kwento na to kasi nga doon tayo nakatutok sa mga gera dyan sa labas ng Kalingap, no. So yan namang mga naandyan ay atin munang dyan lang muna sila at dito muna tayo sa ating mga love team na kung ano pa man ang nangyari dito, no. So, ganun pa man, kung hindi man makarating si Beyonce, ay respeto natin iyon. Sa mga Beyonce yan dyan, sa mga ka-EDSI natin dyan, utay-utay siguro, payo ko lang, no, siguro, utay-utay na tayong hindi man makalimot, pero ikalma natin yung ating wag na tayo makipag-away na ipilit natin na maging sila pa kasi nga parang pag may ganito na parang doon na yun papunta, no, sa hindi na pagkakaunawaan, nagkakawindang-windang na. Kaya pero abangan natin, malay natin sa may mga sasunod pa, di ba ga? So ayun, pero wag tayo dito maging one-sided, ano. Wag tayong one-sided dito na doon lang tayo kay Edo nakatutok at doon palalabasin nating masama itong kampo ni Beyonce at masama naman ang kampo ni Papa Eds kasi may kanya-kanya silang dahilan. Pero ang maganda, ngayon pa lang, kung hindi man magiging sila, ay ipaalam na nila sa publiko na wala na, hanggang dyan na lang po yung aming love team at mayroon na kaming kanya-kanyang agenda sa aming mga buhay-buhay. No? So yun lang, maraming salamat and God bless. Bye-bye sa inyo lahat at abangan nyo yung ating susunod at tayo magmamarites pang muli. Bye-bye!